Isang malaking dagok na naman sa mga Tebes ang nangyari ngayong araw ka-Coffee dahil naaresto na. Timbog ang kanyang kapatid na si Pride Tebes. Ay, good news ito ka-Coffee. Ayan, unti-unti na talagang nasasawata itong ano to, kalokohan ba ito? Itong kabulastugan ba to ng mga Tebes o ni Arnie, ng kanyang kapatid o si Pride o kung sino man dyan ka-Coffee. Ayan, nasa balita ng GMA News Online. Kung nababasa ninyo sa inyong screen, no? Arnie Tevez' brother, itong si Pride. Pangalan niya, no? Ay, sa Pride, no? Pride, arrested over terrorism financing charges. So, hindi biro ito ka-Coffee, ha? Ibig sabihin, nagpupondo siya. Agad, ito yung mga allegation pa lang ka-Coffee. Charges pa lang yan. Nagpupondo sa mga activities na pang-terrorismo. Naku, hindi pwede yan. Kawawa yan ka-Coffee. O yan, kung nakikita nyo sa larawan na yan, ang litrato po na yan, sa gitna po si Pride at ang ilang kinatawan po ng Department of Justice ata ito at ng CIDG. Ang litrato na yan mula sa PNP CIDG. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG. Ngayong araw po ng Huwebes, naaresto po nila ang dati pong gobernador ng Negros Oriental na si Pride Henry Tevez dahil po sa terrorism financing charges. Mabigat iyan ka-Coffee. Mabigat itong aligasyon na yan. Sa isa pong statement, sinabi ng PNP na naaresto po nila si Tevez ganap po na alas 8:15 ng umaga dyan po sa Barangay Taclobo, dyan po sa Dumaguete City, dyan sa Negros Oriental. The accused was informed of the offense committed and his constitutional rights in the dialect known and understood by him as provided for under the law. Sabi po ng pahayag na yan. Kung anong doktrina yan ka-Coffee? Yung binabasahan ka ng doktrina na you have the right to keep quiet and be represented by your attorney or by your legal representatives, etc. Miranda doctrine ka-Coffee. According to the PNP, Tevez was tagged as the most wanted person in provincial level number 1 and regional level number 1. Pero ang bigat nito ka-Coffee. Congratulations sa PNP. Dahil na-aresto nyo agad itong most wanted person in provincial level number 1 and regional level number 1. May mga ganyan-ganyan pala ka-Coffee category. May mga ganyan-ganyan palang level yan. He was arrested based on the arrest warrant issued by Cebu City Regional Trial Court Branch 74 over charges for the alleged violation of the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Medyo bago-bago lang itong batas na ito ka-Coffee. 2012 lang po yan. The bail was set at 200,000 for his temporary liberty. Siyempre, bariya lang yan ka-Coffee. 200,000, bariya lang yan sa kanila, makapagpiyansa sila dyan. GMA News Online has sought comment from the Tevez camp and the Department of Justice but has yet to receive a response as of posting time. Tevez was designated as a terrorist by the Anti-Terrorism Council or ATC in August 2023 along with his brother and 11 others. Si ano naman yung kanyang kapatid, si Arnie Tevez ka-Coffee, naka-house arrest yan, di ba? House arrest yan. Diyan po sa Timor o sa Timor-Leste. The ATC said the violations include committing terrorism, planning, training, preparing, and facilitating the commission of terrorism, recruitment to and membership of a terrorist organization, and providing material support to terrorists. Grabe ito ka-Coffee, ha? Mga bago itong mga ganito klase ng kaso eh. Tevez is the brother of former Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez Jr., the alleged mastermind in the killing of Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pa po na pinagbabaril ka-Coffee. Walang kaawawang pinagbabaril sa bahay ni Digamo habang namamahagi po yan ng ayuda noong March 4, 2023. Before he was designated as a terrorist, Tevez submitted a waiver of confidentiality to the DOJ. In his waiver, Pride Henry waived his rights over his secrecy of bank deposits and communication logs. Uy, ayos yan ka-Coffee, ha? Baka may mga ma-discover dyan. Arnie Tevez, for his part, denied the accusation, saying that he was out of the country at the time of the attack. However, he has never returned to the Philippines after going abroad. Malinaw naman yan ka-Coffee. Planado naman yan. Siyempre, kung ikaw, para hindi ka mapagbintangan, lumabas ka ng bansa. Di ba? Basic naman yan. The former lawmaker is currently awaiting the result of his extradition trial dyan po sa Timor-Leste, which concluded last week. According to Justice Undersecretary Jesse Andres, si Arnie Tevez po is also included in the terrorism financing charges against his brother. Naku, dami-daming kaso ito ka-Coffee na kinakailangan sagutin ng magkapatid po na Tevez.
The terrorism financing charges, I think, involve both Henry Pride and former Congressman Arnie Teves because they have been facing terrorism charges and there is sufficient evidence that certain assets or resources are being utilized. Sabi po sa ambush interview na yan. Meanwhile, in a separate statement, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya said that the arrest demonstrates the government's commitment to fighting terrorism and upholding the law. Sabi sa balitang ito. Actually, dapat lang ka-copy, no? Kasi andun na tayo eh. Kumbaga, yung internal threats natin, na-resolve na natin yan eh. Tapos na tayo doon sa internal threats. May mga mangilan-ngilan na local insurgencies. Pero dapat ang focus natin ngayon ay external threats. Ano yan? Yung issue natin sa China, issue natin sa West Philippine Sea, at issue natin sa mga banyaga na gustong sakupin ng ating teritoryo. Dapat nandoon na tayo sa level na yan eh. And then yet may papasok ng mga ganitong kaso at nakalulungkot pa mga opisyal pa ng gobyerno mismo, 'di ba? O mga dating opisyal ng gobyerno ang nai-involve sa ganitong mga klase ng kaso o mga aligasyon na ito. 'Di ba dapat hindi na tayo diyan eh. Yan na, paano tayo aasenso niyan? Mga kapwa natin Pilipino din ang nagpapakalulo din sa atin dito. Anthony Paul, ka-coffee, visit ang timing ng pag-tweet ni Sara. Dagdag pa ang sakit ng ulo para kay PBBM. Grabe ang problema sa West Philippine Sea. Siyempre, gusto nila pahirapan ng gobyerno eh. Pahirapan si PBBM eh. Ito na eh. Actually, major challenge yung issue dyan sa West Philippine Sea. Itong mga tao na to, mga Duterte camp, pro-China pa rin naman yan. Kakampihan pa rin nila itong China. Baka naman si Dr. Professor Carl Balita ang maging DepEd Secretary, sabi ni Ronilo Murada. Si Dr. Carl Balita, I think magandang option din, ka-coffee, sa tingin ko ha. Manny Pacquiao sa DepEd, Ariston Jr., nako po, anyari naman dyan. Giovanni Domingo, shoutout po kay September Vlog na kikinig po sa atin. Ang bagay sa DepEd, yung may background sa teaching at sa administration. Correct. Dapat ka-coffee. Wag politiko. Si Mayor Guo para sa DepEd, ako mahirap-hirap yan. Homeschool nga yan ka-coffee eh. Sabi niya, pero hindi yan totoo. Yan nag-aral yan sa China. Watching from Belgium kay Sumatra Huelva. Happy viewing po sa inyo. Roberto Maagad, Clarita Carlos is the best but if she could not, Lene Robredo is not the least. Judy Ponce, si Card Balita, sir, ang dapat posible ka-coffee. Yan ang mga lumulutang-lutang na pangalan ka-coffee na si Card Balita. Whether Clarita Carlos, Loren Ligarda, Sani Angara, Lene Robredo, definitely si Loren Ligarda, hindi yan kasi senador yan. Sani Angara, hindi rin yan. Taong SMNI yan, si Balita, si Carl Balita, sabi ni Jenny Ramos. Agree. Agree. Si Robin Padilla daw, secretary ng ako, joke lang. Napupunta tayo dyan sa mga joke na yan. O siya, sige ka-coffee. Ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee, pasensya na, medyo pagod tayo ngayon. Medyo marami tayong ginawa ngayong araw. No? So, 3 topics lang muna tayo for tonight. Ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Webes ng gabi. At kung nasa Facebook kayo, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, ay please click lang po ng subscribe dyan po sa baba. Ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Paalam everyone. Good night. See you tomorrow, 10 o'clock po, Philippine time.